Okay, good evening again. Ito na tayo sa part 7. Babasahin nga natin dito yung 1 Corinthians chapter 10 verses 1 to 4. Pinag-usapan natin dito na si Jesus Christ, siya yung bato o si Jehovah na nagbibigay ng liwanag sa gabi at nagbibigay ng shade ng payong sa araw, pamagitan ng ulap. Sayin natin. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 4. Tagalog, sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap. Ang lahat ay nagsitawid sa dagat at lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu at lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu. Sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila. Ang batong yaon ay si Kristo. Yan. Yung bato na yun na sumusunod-sunod sa kanila, yung ulap, yun si Jesus Christ daw, sabi ni Apostol Pablo. Ito si Jesus Christ. Ayan. Balikan natin, tayo sa slide. Yan, At sa kanilang saysayan sa mga tumatahan sa lupaing ito, kanilang nabalitaan na ikaw, Panginoon, ay nasa gitna ng bayang ito. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay napakita ng mukhaan at ang iyong ulap ay nakatindig sa ibabaw ng mga yaon. At ikaw ay nangunguna sa kanila sa isang haliging ulap sa araw at sa isang haliging apoy sa gabi. O yan ang tinutukoy natin sa 1 Corinthians na tinutukoy ni Apostol Pablo. Ayan. Okay. Slide. Ayan. Sa Deuteronomy chapter 5 verse 4, mababasa rin natin na the Lord talk with you face to face in the mount out of the midst of the fire. Sa Tagalog, sinalita ng Panginoon sa inyo ng mukhaan sa bundok mula sa gitna ng apoy. So, ito sa mga Israelita pa rin, na nagsalitaan Diyos sa kanila ng mukhaan ito. Mukhaan, mismo nagkita talaga sila, Then, si Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. Yan, sa Genesis 32:30. Tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Peniel, sapagkat ani ay nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. Kaya natin binabanggit ang mga ito kasi sabi nga doon sa John kanina, di ba? Na no man has seen God at any time. Walang sino man nakakita sa Diyos. So, kaya kinurek yun ni Joseph Smith na ang Diyos ay makikita kapag ikaw ay merong pananampalataya. Okay. Ito rin, sa Exodus chapter 24, babasahin na lang natin ito sa Tagalog. Meron itong Tagalog Na makagayoy sumampa si Moises at si Aaron, si Nadab at si Abayo at pitungpo ng mga matatanda sa Israel. 17. At kanilang nakita ang Diyos ng Israel. Kita mo ito, nakita nila ang Diyos ng Israel. Marami sila nakakita. Ito sila Moses, si Aaron, si Nadab, si Abihu at ang 70 na pito po na mga matatanda sa Israel. Dinescribe pa nila na mayroon sa ilalim ng kaniyang mga paa na parang isang yaring lapag na batong sa Vero at paris din ng langit sa kaliwanagan. Ang langit din ng kaliwanagan. Yan. So, sunod pa, si Isaiah, ganito sa chapter 6, nag-record din, sa verses 1 and 2 ng chapter 6. Noong taong mamatay ang Haring Uzias, ay nakita ko ang Panginoon. Kita mo, nakita rin ito ni Isaiah, nakita ko ang Panginoon.
na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. The temple was filled with His glory. Sa itaas niya ay nakakatayo ang mga sirapin, bawat isa ay may 6 na pakpak na may 2 na nagsisitakip ng kanyang muka, may 2 na nagsisitakip ng kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. Kasi may palibutan siya ng mga sirapin. Ito yung mga angels, ano? So, sino pang mga nakakita? Ito pa. Si Miriam, ano? Ito sa Tagalog, Miriam. So, kini-question nila yung authority ni Moises, ano? Basahin natin ito hanggang verse 8 ito. Mula natin sa ano. At si Miriam at si Aaron ay nagsalitaan laban kay Moises tungkol sa pagkapag-asawa niya sa isang babaeng kusita, pagkat siya ay nag-asawa sa isang babaeng kusita. At kanilang sinabi, ang Panginoon ba'y kay Moises lamang nakipagsalitaan? Hindi ba nakipagsalitaan din naman sa atin at narinig ng Panginoon? Ayan. Diba? Yun ang ni Moises. Ang lalaki ngang si Moises ay totoong maamong loob na higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. So, maamo, very meek. Moses was meek, ano? Natin sa English. That very meek. Yan. Above all the men which were upon the face of the earth. Yan. Ang lalaki ngang si Moises ay totoong maamo, at sinalita agad ng Panginoon kay Moises at kay Aaron at kay Miriam, lumabas kayong 3 sa tabernakulo ng kapisanan. Silang 3 ay lumabas. Yan, sabi ng Panginoon. At ang Panginoon ay bumaba sa isang tela, haliging ulap. Yan. At tumayo sa pintuan ng tulda at tinawag si Aaron at si Miriam at sila ay kapwa lumabas. Kaniyang sinabi, sabi ng Panginoon, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propita, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip. Ang aking lingkod na si Moises ay hindi gayon. Siya ay tapat sa aking buong buhay. Kanya ay makikipag-usap ako ng bibig sa bibig. Yun, mouth to mouth. At maliwanag, transparent, maliwanag. Ang sabi niya sa English, maliwanag. Apparently, yan, apparently. At hindi sa malabong salitaan. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang makikita. Yun. Bakit nga hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod, laban kay Moises? Yan. So, si Moises, nakita niya, nakikipag-usap sa Diyos, face to face. Nandun nga siya nung binigay sa kanya yung 10 Commandments, di ba? Sa bundok ng Sinai. Moses was 40 days. Yan, nakipag-usap sa Diyos. Binigay sa kanya ang 10 utos. Ayan, Kaya, balikan natin ito. The God of the Scripture is His holy being. Ang Diyos ng banal na kasulatan ay isang banal. Kaya ang tao ay inutusan na maging banal. Pagkat siya nga ay banal. Mabasa natin sa Leviticus. Yan. God can be known only by revelation. Mari siyang makita lang sa pamagitan ng revelation. O kaya siya ay hindi magpapakilala kailanman. Ang Diyos unang nagpakita kay Adan at sa iba pang mga piniling mga patriarka at mga propeta. So, kaya yung kasalukuyang translation ng John 1:18 at 1 John 4:12 ay isang misleading. Misleading, ibig sabihin, nililigaw ka, no? For this say that no man has ever seen God. However, the scriptures state that there have been many who have seen Him, di ba? So, maraming nakakita tulad ng mga binasa natin, binakita ko sa inyo, nakalipas na tinalakay. So, God the Father and His Son have manifested by voice, sight, or otherwise at various times. So, yung Diyos Ama at ang kanyang anak si Jesucristo ay nagpakita